Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula dito sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines, ang kwentong pinamagatang. Sa'yo lang yan! Akin naman ito! Dito sa ating dula, Super Pipita! Huwag kang magpapahalata, Rialin. Kailangang hindi niya mapansin na nakikinig tayo sa usapan nila. Hindi ko kasi maaasahan si Toto. Nagsiselos ba kayo, Mama? Sabi ko, huwag kang maingay. Ha? Bakit naman ako magsiselos kung may ibang babae ang papa mo? Malamang multo yan. Ha? Napansin yata tayo ni Papa. Lumingon dito sa atin. Yan nga ang problema ko. Hindi ko alam ang aking iisipin. Oh, narinig mo ang sinabi niya. Ay, naku. Hindi alam ang kanyang iisipin. Baka nauntog ang kanyang utak noong nadisgrasya sila ni Toto. Ay, anong sabi mo? Oo, hihintayin ko na lang na maani ang mga mais para hindi masayang. Ano? Doon ko ipapatayo ang plano kong bahay. Malapit sa sementeryo yun. Takot din pala sa multo ang papa mo. Paano yan? Kulang pa ang pera ko. Ano? Isasanla ko ang punerarya. Ay, Ha? may sayad din ata ang kausap niya sa cellphone. Pwede bang isanla ang punerarya? Walang yato. May mag-ina palang butik na nakikinig sa usapan natin. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Makina daw na butik eh. Butik sila. Mag-ina daw na butiki, Mama. Paano makilala ni Papa ang mag-inang butiki? Tayo yata ang pinaparinggan niya. Ay, kakalbuhin ko yan. Paano nyo kakalbuhan yan, Mama? Dati nang kalbo na si Papa. Pero ang nakapagtataka, makapal pa ang kanyang kilay. Nandyan ka lang pala, Euphemia. Nasaan si Realine? Hindi mo ba nakita?
Pumasok na sa kanyang kwarto. Ikaw kasi, loko-loko ka. Ah, Nasaktan. Grabe ka kung magsalita ka kasi. Biruin mo, sinabi mong butiki kaming mag-ina. ay, sinabi ko ba yun? Pwede ba? Huwag ka nang magmaang-maangan. Eh, Gusto mong kukuha ako ng pangtakip sa bunganga mo? Scotch tape? Para hindi ka na makapagsalita? Gusto mo ba yon? Grabe ka naman. Hindi naman ako bad breath. Pwede ba? Huwag mong ibahin ang usapan. Oh, sino yung kausap mo sa cellphone kanina? Si Panyero Emong. Rakraki pa. Yun ang apelyido na. Si Emong Rakipo pala. Ang ibig kong sabihin. Grabe naman. Diyan ka na nga. Wala kang ganang kausap. Nakalimutan kitang tawagan. Kasi ang dami kong ginagawa. Pagkakain minsan, dahil sa pagod, nakatulog na agad ako. Ikaw, kumusta ka na? Ay, ikaw dyan nagpapalaki yata ng tiyan? Ay, basta wag lang lumaki ang ulo. Paano mo alam? Eh, siyempre, di ba pagkakain, mahiga ka, matutulog, dilalaki ang tiyan mo. Sige, bahala ka. Kung nandito ka sana, tuturuan mo ako ng karate tuwing umaga para hindi lalaki ang aking tiyan. Bakit? Hindi ba ba sapat ang pagtatrabaho mo dyan sa garden? Exercise na yun ah. Oo nga, joke lang. Kasi kung minsan, nanaginip si Ampyong, kinakarati ba naman ako? Para may panangga ako sa kanya kung sakali kahit tulog. Talagang magtsuhin tayo, Uncle. Pareho tayong kalbo. Pareho din tayong hindi mahilig matulog. May kinausap kayo kanina sa labas, Baka marinig ka na ante mo. Madamay na naman ako. Bakit, Uncle? Yung sinabi mo, walang hiya ka talaga. Joke ko lang yun, kayo naman. Lumabas lang ako saglit. Nagpahangin. Paano kasi? Ayaw kong makatabi ng ante mo. Natulog doon sa kwarto ni Realin. Talagang wala nang pag-asa na masundan si Realin. Sobra naman yung biro nyo. Nalakasan ko tuloy yung pagtawa ko. Ay tanong ko nga, Uncle. Kaya nyo pa bang umakyat ng puno ng nyog? Baka pagkamalang nyog yung ulo nyo. Aray ko! Buisit ka. Kayang-kaya mo na ako, ha? Anong akala mo sa akin? Ito pa! Aray ko! Ouch! Kay sarap talagang matulog. Mama? Dito kayo natulog sa tabi ko? Para ka palang mantika kung matulog. Hindi mo napansin na may tumabi na multo sa'yo. Mama naman, tinatakot niyo ako. Biro lang. Talagang takot ka sa multo. May sasabihin ako sa'yo. Hindi ko mapapaamin ang papa mo kung ano ang kanyang proyekto. Kaya tanungin mo nga si Toto. Pero huwag kang magpahalata sa kanya, ha? Hindi ko nagugustuhan yung pagkamot mo sa batok mo, ha? Kahit hindi makati.
Mamalasin ka niyan. Ah, Ngayon ko lang nakita na galit si Uncle. wisit ka. Lalo pang pumapangit. Masama yata ang pakiramdam niya. Hoy, Hindi kalbo! yata pinag- Bakit natahimik ka dyan? Baka kung ano iniisip-isip mo laban sa akin. Ay, kalbo. Wala, Uncle. Ay, maalala ko nga pala. Nakuha na ba ni William yung bangkay doon sa morgue? Bakit? May mamatay na naman ba? Sino ang nagsabi? Saang ospital? Ang akala ko... Ano? Binamalas ang tao. May nakakuha na ng iba sigurado. Yung bagong bukas na punerarya. Maraming promo yun. May video, may banda sa huling gabi. Libre ang tubig ng mga makikipaglibing. Ano yan, Uncle? Ay, kahit anong klaseng negosyo. Ay, basta alam nilang malakas. Ginagaya nila. Wala silang originality. Yun nga ang iniisip ko eh. Ano, Uncle? Anong iniisip mo? Alam ko na. Hay, kailangang magpabongga din tayo. Yung makikipaglibing. Hay, alam ko na. Gagawa tayo ng gimmick. Kukunin natin yung magaling kumanta. Bibigyan natin sila ng tig-isang payong. Ano? Diyan ka na nga. Sige, Uncle. Susunduin ka rin si Rialyn sa kanyang paaralan. Kapag nasundo mo na siya, bumalik ka sa punerarya ha. Huwag ka nang pupunta kahit saan ha. Oo, Uncle. Sigurado? Oo. Nag-aalanganin siya, Uncle. Ang kintab talaga ng ulo niya. Ang tingin niya siguro, liligawan ko yung anak niyang dalaga. Mabuti naman at gusto mong dumaan dito. Hindi ka ba natatakot na daraan tayo sa sementeryo? Dito lang ang alam kong daan para hindi tayo matraffic. Shortcut pa. Gagabihin tayo ng uwi kapag doon tayo dumaan. Totoo ba ang sinasabi ni Uncle William? Naranasan daw matulog sa ibabaw ng puntod noon? Yan ang sabi niya. Hoy, talagang napakatapang niya. Biruin mo, ang pinag-inuman daw niya ng alak, yung bungunong patay. Oo. Ano? Uy, matapang nga. Baka lasing na siya noon. Siguro. Pero ang alam ko, alam mo, bilib talaga ako sa kanya. Ang bilis niyang malasing. Sabi nila, nilalagyan daw niya ng betchin yung iniinom niya. Kaya siya siguro ganun ano. Ano? Masama yun. Nakakasira ng utak. Nandito na pala tayo sa sementeryo. Ipikit mo ang mga mata mo para wala kang makitang multo. Kuya! Itigil mo ang sasakyan. Wow! Tingnan mo kung ano ang ginawa ng mga tao. Ang galing! Wow! Namimitas na sila ng mais. May sasakatuparan na ng papa mo ang plano niya. Ha? Anong plano meron? Patay. Nadulas ng dila ko. Lagot na naman ako kay uncle nito. Gagabihin na naman siguro ang mama nito, Ate Pipita. Dinaanan mo na sana doon sa restaurant para may kasama siyang uwi. Traffic nga. Kaya sa irigasyon kami dumaan at may nadaanan kaming sementeryo. Mabuti naman at hindi ka natakot. Wala naman akong nakitang multo doon. Mga kambing ang nakita ko. Alam mo ang sabi ni Kuya Tuto sa akin? Nabili ni Papa ang maluwag na bukid. Adi mabuti kung ganoon.
Maniwala kayo sa akin, ante. Kahit alisin nyo yung isang tenga ko. Alisin pala ang isang tenga mo, ha? Pipita! Ah. Dalhin mo nga yung gunting dito. Ah. Guntingin ko yung isang tenga ni Toto. Ante naman nagbibiro lang naman ako eh. Hindi ko talaga alam yung plano ni Uncle. Wala siyang sinabi. Kahit mamatay yung kapitbahay natin. Bakit? Anong nangyayari dito? Bakit tinakpan ni Toto ang kanyang mukha? Ay, Nang dahil sa'yo, Dolfo. Masekreto ka? May tinatago ka pala? nako. Ano yung proyekto mo na inililihim mo sa akin? Sabihin mo na kasi. May sekreto ka pang nalalaman. Sikreto nga, alangan naman na sabihin ko sa ikaw naman, oh. Ay, Walang hiya ka talaga. diba? Mamamatay na sana ako. Pero, Pipita! Pipita! Hindi ako makahingap. Parang nag-artista to, ah. Tubig! Ay, Euphemia! Ay, mabuti na lang at nawakan ko ang iyong mga kamay. Ang bilis mo, Uncle. Siyempre, nauntog na sana sa simento. Euphemia, my love, my darling. Magsalita ka. Isugod na natin sa ospital ang mama mo. Baka kung ano ang nangyari sa kanya. Sige, Uncle, buhatin ko na. Mama, gumising kayo. Papa, hindi na yata babalik ang malay ni Mama. Parang huminto ang pintig ng puso ni Mama. Ay, hindi pwedeng mamamatay ang mama mo. Ayaw kong mabiyudo. Diyos ko, Lord, iligtas niyo ang aking asawa. Pinapangako ko, mabuhay lamang si Euphemia. Ipagpapatuloy ko ng aking bagong proyekto. Ibebenta ko ng punerarya kung may gustong bibili. Mama, gumising kayo. Toto, ang bagal ng sasakyan. Bilisan mo konti. Bilisan mo ang pagpapatakbo. Kailangan makarating tayo sa ospital agad. Ay, sorry, Uncle. Itong sasakyan hindi ko mabibilisan. Ito yung pinakahatid natin ng patay eh. Ano? Bakit ngayon ko lang napansin? Walang hiya ka talaga. Buwisit ka. Hindi patay ang asawa ko. Gusto mo nang balsamuhin, buwisit ka. Tole, pasensya na kayo, Uncle eh. Nagmamadali ako Buwisit ka. eh. Kaya nakuha ko yung pang-deliver ng patay eh. Yun eh. Mama, wag mong ipilit ng lumabas. Mahina pa kayo. Ayokong magtagal dito sa ospital. May catering bukas. Malaking okasyon yun. Sayang ang 100,000 na kikitain ko. Ay, ikaw naman, mahal. Nandito ka na nga sa ospital. Ang kikitain mo pang iniisip mo, anak ko. Huwag mo nga akong kausapin. Mama, wag na kayong magalit. Baka tataas ang presyon ng dugo nyo. Ay, talagang mamamatay ako pag nakikita ko yung ama mong may sayan. Ani, ikaw naman, oh. Si Toto lang. Napakawalang hiya ninyong dalawa ni Toto. Biruin mo, isinakay niyo ako sa sasakyan ng mga patay. Anong gusto niyong mangyari? Imbalsamahin ninyo ako na buhay? Ay, pasensya ka na, mahal. Dahil sa pagkalato ko, ay, ano ba't na patidila ko? Iba nang sinasabi. Pero magandang pahiwatig yun, mahal. Di ba? Mahaba ang buhay mo. Di ba ang sabi ko, Oh, ayaw kitang makita. Ayaw kitang makausap. ang asawa ko naman, oh. Sige na, Papa. Ako nang bahala kay Mama.
Pahatid nyo na lang kay Kuya Toto. Si Ate Pipita dito sa ospital. Kasama kong magbantay kay Mama. Sige, alis na ako. Pipita, malaki ang aking problema. At ikaw lang ang matino kong makausap. Ano ba ang gumugulo sa isipan niyo, sir? Ay, paano kaya ito? Ipinangako ko kasi oras na gumaling si Eufemia, ibibinta ko ng punerarya. Nervyoso pala kayo, sir eh. Ah, Wala namang sakit si madam. oo nga daw. Hindi ko na pwedeng bawiin ang sinabi ko. Bakit niyo pa kasi sinabi yun, ha? Eh, Wala namang masama sa negosyo niyo. talagang walang masama. Ang masama, dumarami ang kalaban. Maraming may gusto na punerarya ang kanilang negosyo. Mula nung nagkapandemya. Mama, damihan nyo ang kain para gumaling kayo kagad. Hayan mainit na sabaw. Higupin nyo para pawisan kayo. Madali kayong lumakas. Bakit mo ako pilitin kumain ng marami kung hindi ko naman kaya? Isa ka ring nervyosa. Ha? Ito ang tandaan mo. Ayokong makausap ang papa mo kahit kailan. Naiinis ako sa kanya. Sige, kung yan ang gusto nyo. Kayo ang masusunod. Kung talagang ayaw nyong makita ang papa, magbakasyon tayo kahit isang buwan lang. Anong mangyayari sa negosyo ko? Di mamamatay. Ganito din lang ang nangyari. Walang pakialamanan. Pera lang niya. At akin lang din ang pera ko. Akala ko ayaw niyong pag-usapan ng papa. Madam! Oh, bakit? May sasabihin ka? Hindi ka makalapit kasi alam mong may kasalanan ka sa akin. Lumapit ka dito para magkaintindihan tayo. Madam, sarap ng pagkain nyo. Ay, sabi pala ni sir, may pupuntahan daw kayo. May ipapakita daw sa inyo. Nabili mo na yung malawak na bukirin, papa? Gusto ko sanang sorpresahin ng mama mo. Pero nadulas kasi ang dila ni Toto. Kaya sinabi ko na. Maraming pwedeng bilhin na lupa. Bakit dito pa sa bukid ang nabili mo? Pipita, baka gusto mong ikaw ang magsabi. Bakit si Ate Pipita pa ang magsabi? Kayo na lang, papa. Ay, oo nga naman, sir. Sumama lang naman ako para marinig ang pag-uusap ninyo tungkol sa plano niyo kung papayag si madam. Mas may alam si Pipita sa plano mo kaysa sa akin na asawa mo. Ay, walang kinalaman dito si Pipita. Niloloko mo yata ako O di umuwi na lang tayo. Ay, sandali. Plano lang naman eh. Kasi kulang pa ang aking pera. Binili ko ang bukiring ito para pagpapatayuan ko ng memorial garden. Lupa lang. Anong sinabi mo? Poneraria? Sementeryo na naman? Pipita, kunin niyo yung merienda ni Toto doon sa sasakyan. Ay, sige, sir. Maraming lugar na pwedeng pagmeriendahan. Dito pa talaga. Hindi naman private cemetery ito. Pero oras na matapos ang proyektong ito. Tandaan mo itong sabihin ko, Eufemia. Ang mga bibilhin ko na lote dito, palagi nilang maalala yung mga namatay nila. At dito sila kakain.
Diyan na nagtatapos ang isa na namang kwento dito sa ating dula. Super Pipita. Isinulat ni Delphine Dumayas. Direksyon at production supervision, Leti Astudillo Aquino. Inihandog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!